Walang sekreto sa paggawa nito at sobrang dami nga naghihintay kung paano ko nga ba ginawa itong napakasarap at sobrang crispy na Ilocos empanada. Hindi tinipid sa laman at talaga namang overload. Iba talaga kapag homemade, kaya naman i-share ko din sa inyo. Sa paggawa ng dough, kakailanganin mo dito ng water, asweti powder, cooking oil, tapos titimplahan natin to ng asin, paminta at maglalagay rin tayo ng magic syrup para mas masarap. Haluin lang to at buksan yung apoy hanggang sa kumulo na. Kapag gumulo na to, pwede mo nang ilagay dito yung rice flour. Naglagay ako dito ng 3 cups na rice flour tapos napasobra to, kaya naman nag-add pa ako dito ng dahan-dahan lang na water. Hanggang sa na-achieve ko na yung ganito kalambot na dough. Bali yung nagamit ko dito ay 500 grams na rice flour tapos 3 cups of water. Walang Ilocos longganisa na nagbebenta dito kaya gumamit na lang ako ng batutay. Nilagyan ko lang to ng tubig para maluto ng maigit. Hinintay ko lang lumabas yung mantika nito at maging brown na katulad niyan. Nag-grated na rin ako nitong papaya. Kapag walang papaya, pwede namang repolyo pero mas masarap talaga kapag papaya yung gagamitin. Nilagyan ko lang to ng hot water tapos hinalo-halo ko naman to at pipigaan natin to ng maigi. Kompleto na at naka-ready na lahat ng kakailanganin ko, kaya naman simulan na kagad natin mag-flatten itong dough empanada. Nilagyan ko ng mantika yung dough tapos pati yung plastic para hindi dumikit. Gamitan natin ng rolling pin. Kapag walang rolling pin, pwede namang baso or kaya bote. Ganitong nipis lang yung saktong-sakto lang tapos lagyan mo na kaagad ng papaya. Kalatin mo lang yung papaya dito, ipacircle mo lang para kapag binasagan natin ito ng itlog mamaya, hindi lalabas. Panghuli ko naman nilagay dito yung longganisa tapos i-close mo lang to ng maigi. Ganitong pag-close lang mabilisan tapos paikutan mo ng plato para matanggal yung sobra kasi masyadong malaki. Pinapatong ko sa parchment paper kapag nilalagay na sa mantika para hindi ako mapaso. At ayan, ganun lang kabilis gumawa na napakasarap at sobrang crispy na Ilocos empanada na talaga namang overload na overload yung laman nito. Kumain na ako pero habang vino-voiceover ko talaga namang sobrang natatakam ako lalong-lalo na itong sausawan na ginawa ko. Pinagsama ko lang yung suka, patis, asukal at paminta tapos hinalo ko ng maigi. Sobrang excited akong ipakita sa inyo yung ginawa kong Ilocos empanada. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung nagawa ko. Sobrang lalaki din niya. Hindi siya yung usual na size na nakikita nyo sa tabi-tabi kasi ito, ilang inches to? Hindi ko alam. Pero ganyan siya kalalaki. No? Ayun. Uy, grabe. Uy, hoy, anong ginawa mo? Bakit ganyan kasarap? Ito na. Titingnan na natin. Dalaway na ako. Sarap. Natin na ang suka. Ang sarap talaga as in. Sarap na suka. Ito yung suka na ginamit ko.